Vice Ganda idineklarang persona non grata sa Davao City. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. At ang video po na gagawa natin ng reaction ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Ilalagay ko po yung link na kanyang channel sa description para mabisita nyo po at masuportahan din. At syempre huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at i-hit ang notification bell para lagi po kayong ma-update pag may mga bago tayong video. Isang like at subscribe lang po mga tagapanood. Napakalaking bagay na po dito sa ating channel. Muli po ako ang inyong lingkod, tagapanood TV, at isang mapayapa at masaganang araw po sa ating lahat. Kaya naman simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Comedian at It's Showtime host Vice Ganda dineklarang persona non grata na sa Davao City matapos bastusin at insultuhin ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Mukhang sumusobra na nga daw talaga ang pagkabalahura ng bunganga ng comedian at It's Showtime host na si Vice Ganda, dahil pati sa kanyang nagdaang concert ay muli na naman nagbitaw ng hindi magandang biro na labis ikinagalit ng maraming netizens. Matatanda ang ginawang katatawanan ni Vice ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang concert. Isa sa mga naging jokes niya, ang jet ski promise ni dating Pangulo at pati na rin ang pagkakadala nito sa The Hague. Na tila masayang masaya pa si Vice, bukod dyan ay tila pambabastos din daw ang kanyang biro sa dating Pangulo, na ngayon ay nasa Hague, na nahihirapan ngayon, na ginawa pang katawa-tawa ng It's Showtime host. Kaya naman dahil sa galit ng mga taga Davao kay Vice at ng mga namumuno doon na sumusuporta sa dating Pangulo, ay ipinadeklarang persona non grata na siya sa Davao City. Ayon pa sa ilang netizens, kapag siya daw ang binabanata ni Christie at pinunaang kamalian niya ay akala mo, kung makareact ay sobra at akala mo daw ay walang kapintasan sa katawan, at parang nagagalit pa daw. Pero kapag siya naman daw ang nambabastos at nang iinsulto sa mga tao na walang ginagawa sa kanya ay tuwang-tuwa pa siya. Kaya nga daw maraming netizens ang nagsasabi na hindi na daw talaga magandang impluwensya ang comedian host. Sa ngayon ay wala pang tugon si Vice sa pagka-persona non grata niya sa Davao City, pero tiyak ay karamihan ng mga taga Davao ay galit daw sa kanya. Gayunman, may ilang netizens naman ang nagtanggol kay Vice, at sinabing biro lang naman daw yon, kaya dapat daw wag seryosohin. Samantala, matatandaan na una nang binatiko si Vice matapos niyang gawing katatawanan ang katawan ni Jessica Soho, na ikinagalit ng marami at mga taga-GMA dahil sa walang preno niyang biro. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Para sa iba mga tagapanood, madaling sabihin na hayaan na lang yun, wag mapikon, biro lang naman yun, normal lang yan. Napakadali lang po para sa kanila yon mga tagapanood. Pero sa mga tao na tunay na nagmamahal at sumusuporta kay former President Digong Duterte, napakahirap po tanggapin nun dahil nga na ano sila kumbaga nahihirapan na nga silang tanggapin yung sitwasyon ng dating Pangulo na sa pilitang pinadala doon sa The Hague, Netherlands at ikinulong sa kabila ng magandang pamumuno at magandang mga napakaraming proyektong ginawa sa Pilipinas ay ganun pa yung binalik doon sa tao. Tapos inyet pagtatawanan lang ng ganito, 'di ba? Pinagkakitaan through jokes, 'di ba? Hindi naman biro yung nangyari kay former President Digong Duterte. Mga tagapanood, sa mga galit sa kanya, oo, nakakatuwa 'yun, maganda 'yun, pabor sa kanila. Pero paano yung majority ng mga Pilipinong nagmamahal kay Digong Duterte? Hindi ba nila naisip kung anong mararamdaman nun? 'Di ba? Si Vice Ganda may magulang. 'Di ba? May mga kaanak siya. Paano kung gawin 'yun sa kanyang mismong mahal na ina? Gawing katatawanan sa maraming tao. Matutuwa kaya si Vice Ganda at sasabihin din kaya ng mga supporters ni Vice Ganda na okay lang 'yung biro lang 'yun, hayaan na lang natin 'yun, wag mapikon. 'Di ba mga tagapanood? Tandaan po natin mga tagapanood, si Vice Ganda noon, puring-puri niya si Digong Duterte nung bumisita sa mismong show niya sa GGB dahil birthday birthday episode yun ni Vice Ganda, pero pinuntahan siya ni Digong Duterte at puring-puri niya. Tapos ngayon, eto yung gagawin niya, eto yung ibabalik niya. Damay pa nga si Senator Marcoleta doon.
at mismong pangulo natin ngayon. 'Di ba? Damay dun sa ginawa niya. Concert 'yun, dapat kantahan lang, sayawan lang. 'Di ba? Parang naging stand-up comedian yung nangyari doon sa concert nila. 'Di ba? Kung nanghihingi kayo ng respeto, mauna ninyong ibigayan bago kayo humingi ng respeto. Kayo muna ang unang rumespeto. So yun lang po mga tagapanood, ito'y comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.